Yo! What's up? Here! We are. At eto na naman nga. Ano na naman yun? Eto na nga. Sige, ano yun? Pag-uusapan natin ngayon ang mga tungkol sa mga estudyanteng hirap sa mga subject na Math, Science, English, at AP. at ayun. So, sa tingin mo, ano nga kaya yung posibleng rason kung bakit hirap sila sa mga subjects na yun? Siguro hindi malabong dahilan yung pagiging anong hirap sa pag-intindi ng English lalo na sa science. Yung math naman, kumbaga, hindi na bago na marami silang talaga na hirap sa math. At sa AP naman, siguro talaga may mga estudyante hindi lang natutukan, hindi na nahihirapan na umintindi ng mga ganitong klaseng subject, no? Yan. At sa ikaw naman, sa tingin mo, ano ba yung mga pwedeng kadahilanan ng ganitong klase ng problema? Katamaran na rin siguro kasi nga may pagkakataon na ang mga estudyante ay nabibigyan ng sobrang daming gawain sa paaralan. Ito siguro yung naging dahilan kung bakit nahihirapan silang mag-focus sa isang subjects at tinatamad ng gumawa ng iba pa kasi sobrang dami na. Bukod dito, pwede rin maging rason yung mga estudyante na may mga responsibilidad na sa buhay, yung hirap na bang kumbaga hirap ng harapin ng pag-aaral. So, lalo na sa ganitong subject, ito talaga kahit sabihin na araw-araw ko pumapasok, mahirap na talaga itong intindihin, sa totoo lang. Pero, alam mo bang meron din namang solusyon sa ganyan? Talaga? Lupit nun. Sige nga, anong klaseng solusyon yan? Pero may mga programa na kasing naipatupad ang Department of Education kagaya ng Aral Program, ALS, ADM at madami pang iba. Kung ganun, bakit bakit ang dami pa rin problema pagdating sa edukasyon na hirap pa din talagang tugunan kahit may mga ganitong klaseng programa na? Dahil siguro sa kakulangan ng resources gaya ng pasilidad at saka ng mga guro na din. Oo nga, hindi malabong ganun yung maging dahilan. Pero, kung may mga talagang estudyante talaga na tamad na talaga ang naging rason, di ba? Hindi naman sa pero parang yun na yun, yung pagiging tamad na kasi marami ng klase ng program pinapatupad ng DepEd, marami pa rin talaga bumabagsak, marami pa rin mga estudyante ang hindi pa rin nagiging maayos pagdating sa pag-aaral. At dito na nga tayong katapos, no? Hanggang sa muli, ako si Boy Chika. At ako si Girl Chika. Muling nasasabi, ang pag-aaral ay ang susi sa kinabukasan. Paalam.